Mapagpalang araw, kaibigan. O, kaway-kaway. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Kuya Romy at Ate Dorcas, husband and wife. Meron pong Biblia si Ate Dorcas. Ito, yung pinamimigay ng generic pharmacy. Magandang balita Biblia. Pagka yung nanggagaling po sa kanila, lagi pong ganito ang harapan. Reseta. Yan. At ang nakalagay sa reseta, itong Josue 1:8. Dito tayo mag-aaral, ano? Pero bago tayo mag-aaral dito, tayo muna ay mananalangin sa Diyos. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat isa upang sa ganon namin pong maunawaan ang iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Maganda po ang Biblia. At kasi po yung may-ari ng generic company, pharmacy, isa po siyang Kristiyano. Ang ginagawa nito, nagpapagawa siyang maraming Bible. Pero ang harapan ng pinagagawa niya, ito reseta. At pinamimigay po libre. Meron silang maliliit na pinamimigay, yung pocket book kung tawagin. Yan. Meron namang folyeto. Simple na binabasa lang para huwag ka mainip sa sasakyan. Marami siyang po ginagawa yung may-ari ng generic. Ngayon, ang nakalagay po sa reseta, ang nakalagay dito, ito, for life. RX for life. So, basahin po natin, ano? Huwag mong kaliligtahan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo, iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, maganda talaga kaya for life ang nakalagay. Ibig sabihin, habang nabubuhay ka, kasi sabi niyo, magtatagumpay ang iyong pamumuhay. It's about life. Dito sa buhay sa ibabaw ng mundo, ang gusto ng tao, puro blessing. Walang tao hindi gusto ng blessing. Ang gusto ng tao, maraming blessing. Pero, kung babasahin mo ito, formula ito. Formula. Tignan nyo Huwag mong kaligtahan basahin ng aklat ng kautusan. Ibig sabihin, sa simula pa lamang na nakalagay, yung kautusan o sulat ng Diyos, huwag mong kakaligtahin basahin. Dito sa Roma, meron nakalagay na ganyan Si Pablo sa 7, tingnan nyo, babasahin natin. Chapter 7. Tingnan nyo po. Ay pakinggan nyo, babasahin ko. Chapter 7, verse 12. Ayon kay Apostol Pablo, kaya nga, banal lang kautusan at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ano daw po yung kautusan? Banal. Kaya ang sabi rito sa reseta, huwag mong kaliligtahan basahin ang aklat ng kautusan. Tayo. Meron ba tayong kamatayan? Opo, namamatay tayo. Kasi nung nilikha tayo ng Diyos, wala tayong kamatayan. Gaya tayo ng Diyos na walang kamatayan. Pero hindi tayo Diyos, tao tayo Galing tayo sa lupa, minoldi tayo. Anyong tao at tiningan ng Diyos sa ilong. At naging buhay na tao tayo. Ngayon,
Ayan ang utos sa tao. Batas na inuutos ng Diyos. Huwag kaligtahan basahin. Bakit po? Oh, nilikha tayo. Walang kamatayan. Pero nung makialam si Satanas sa ginawa ng Diyos, yung ginawa ng Diyos na napakaganda na sira. Nasira. Kaya nasira, nagkaroon tayo ngayon ng problema. Tayo ay nakakaranas ng kamatayan. Kaya ngayon, for life, ito. Oh, huwag kaligtahan, basahin ng aklat ng kautusan. Ito palang aklat ng kautusan, ang sabi ni Pablo, yan ay banal. Ngayon, tayo, makasalanan tayo. Tayo ngayon ay mga taong patay. Pero buhay tayo. Paano tayo mabubuhay? Yan, basahin mo araw-araw, sabi niya. Ibig sabihin, mula sa kalagayang patay, patungo tayo sa kabanalan, kaibigan. Pag binabasa mo yung salita ng Diyos, nagtatransform ka kanyang kaibigan. Nagtatransform ka. Transform. Nagbabago. Kasi yung salita ng Diyos ay banal. Ngayon siyang bumabanal sa atin. Kaya transform. Mula sa kalagayang makasalanan, papunta tayo sa walang kasalanan. Kaya sabi niya, wag. Ano yung salitang wag? Salitang pahutos. Di ba? Sa mga kalsada, wag kang tatawid dyan kasi nakamamatay. Doon sa mga etsa-etsa, wag kang tatawid dyan, nakamamatay. Kaya nagkaroon sila ng mga yung tulay. Kanya lang yung tulay, masyadong mataas. Ano? Kaya yon, wag. Ibig sabihin, inuutusan ng Diyos ang tao na ano, wag mong kaligtahan. Kumbaga, may obligasyon tayong binigay ang Diyos. Ano yan? Wag natin kaligtahan, basahin ang aklat ng kautusan. Yan palang aklat ng kautusan ay banal. Bakit po banal? Salita ng Diyos yan. Ang Diyos ay banal, kaya yung salita niya ay banal. Tignan niyo po. Ano pa nakalagay? Pagbulay-bulahin mo yon araw at gabi. Kumbaga, abang binabasa mo ito, kaibigan, binubulay mo ang buhay mo. Kinukunik mo ang buhay mo sa nababasa mo. Araw at gabi. Oh. Upang matupad mo ang nakasaad doon. Kaya nga po yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 4:4, nang siya ay tinutokso ni Satanas after niyang magpasting ng 40 dias at 40 gabi. Tinokso siya ni Satanas. Ito po panukso ng Satanas. Mateo 4:1, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuin ng dyablo. 2, siya ay nagayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. 40 days and 40 nights. Kaya siya ay nagutom. 3, dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Bakit sinabi ni Satanas? Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ibig sabihin may dalang bato si Satanas. Kasi po, 40 dias siyang walang pagkain. Ibig sabihin, nagugutom si Jesus. Anong sagot ni Jesus? 4. Ngunit sinagot ni Jesus na susulat, ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pasinin nyo, dalawa, sinabi niya, tinapay at salita ng Diyos. Para saan yung tinapay? Para sa katawan. Yun ang intensyon ni Satanas.
Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, nakikita mo itong batong ito, gawin mo tinapay kasi gutom ka na niyan. Pero, natukso ba si Jesus? Hindi. Satanas. O yan. Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Ibig sabihin, kaya pinabubulay po yan, kasi po, yan ang source ng ating buhay. Kaya nga nakalagay sa reseta for life. Meron tayong buhay. Gumagalaw tayo, uminga tayo. Kailangan natin ng buhay. Anong sabi ni Jesus? Dito sa 1:63, ganito po naman ang nakasulat. Basahin natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo nang siya ay nangangaral sa ibabaw ng lupa. 1:63. Ganito ang kanyang sinabi. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu nagbibigay buhay. So, yung salita ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Life giver. Ayun ang reseta for life. Yung salita ni Jesus, pag pinaniwalaan mo yon, yun ang nagbibigay sa atin ng buhay, kaibigan. Tama ba yon? Opo. Basahin pa natin ang isang talata. Anong sabi ni Jesus? Tingnan natin, ano? Dito sa 1:12:49 at 50. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama nagsugo sa akin nang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50. Alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Ano ang salita ng Diyos? Ni Jesus? Mula sa Diyos. Kapag pinaniwalaan mo yun, anong sabi niya? Meron kang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos ay banal. Pag narinig mo, tinanggap mo, pinaniwalaan mo, at ipinamumuhay mo, yun ang bumabanal sa iyo, kaibigan. Kaya nga, pupunta ka ngayon sa langit pagdating ng araw. Kasi kung hindi ka banal, hindi ka pupunta ng langit. Oh, pwede bang pumunta yung makasalanan sa langit? Hindi. Banal ang pupunta sa langit. Bakit? Banal ang Diyos eh. Salita niya banal. Kaya lahat na nakatira sa langit ay mga banal. Paano ka magiging banal? Sisimulan mo ngayon, kaibigan, sa iyong pakikinig. Eto. Ang sabi ng Panginoong Yesus, nangutusan niya si Pablo na mangaral. Alam niyo po ba kung ano sinabi ni Jesus kay Pablo? Ito, sa Gawa 26, 18. Ganito ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanya. Isusugo kita sa mga taong iyon. Sinong taong iyon? Ito po'y mga entil. Yung mga taong entil sa Biblia, yun po ang hindi mga Hudyo. Pag Hudyo ka iba. Kapag hindi ka Hudyo, entil ang tawag sa iyo. Tayo, Pilipino, pasok tayo sa mga kaentilan. Ngayon, si Pablo po, itinalaga ni Jesus sa mga entil. Itinalaga niya sa mga Pilipino. Ano ang kanyang sasabihin? Ito, sinabi ni Jesus sa kanya. Alam niyo po, sa 16, tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang ikaw ay isugo. Ikaw ay isugo.
upang magpatuto tungkol sa nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mo at mga hentil na pupuntahan mo sa pangalan ko. 18. Isusugo kita sa mga taong iyon, sa mga hentil, upang imulat mo ang kanilang mata, ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila'y mapabibilang sa mga taong pinapaging banal ng Diyos. Paano ka nagiging banal, kaibigan? Ito sabi niya, basahin mo araw at gabi, bulay-bulayan mo yan, at anong gagawin mo? Sabi niya, pagbulay-bulayan mo ang mga iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasulat doon. Yun nakasulat dito. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Lahat po tayo, sino bang ayaw ng magandang buhay? Sino ba ang ayaw ng magandang ending ang buhay? Wala pong hindi nag-iisip ng ganyan. Lahat kung maaari lang, hanggang mag-ending ang buhay niya, napakaganda. Pero paano mo magagawa yan, kaibigan? Ito po ang pahalala ng Diyos. Bulay-bulay natin ang kanyang kasulatan, araw at gabi. At sundin natin ang sabi niya. Anong sabi niya? Yung sasampalataya kay Jesus, sila ay magiging banal. Sinong bumanal? Ang salita ng Diyos. Sa iyong pagkikinig, tignan pa natin yung Roma. Chapter 10. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang iyong pananampalataya ay nagsisimula sa, ito nakalagay, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig, at ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yung pananampalataya mo, yun ang dahan ng kabanalang, kaibigan. Walang sumasampalatayang hindi gagawing banal ng Diyos. Sabi ni Jesus yung pananampalataya nila sa akin, ang sabi niya, lilinisin sila sa kanilang mga kasalanan. Lilinisin ka, kaibigan, sa iyong kasalanan. Anong magiging ang resulta? Di holiness, banal. Kaya napakaganda po ang makinig ng salita ng Diyos. Ito po'y bumabanal sa isang tao. At ano pa? Ang sabi ni Pablo, dito sa kasulatan, meron pa siya sinasabi rito Anong sinasabi ni Pablo? Ito. Sa unang Timoteo 4:6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay nito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo. May papakita mong pinalakas ka ng mga turo tungkol sa pananampalataya sa mabuting aral na iyong sinusunod. Tuloy, tingnan natin dito sa verse 13. Habang wala pa ako riyan, ihukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao sa pangangaral at pagtuturo. Sa pangangaral at pagtuturo.
Ano yung tinuturo mo? Salita ng Diyos. Ano yun? Salitang kabanalan, kaibigan. Yung nakikinig ngayon, sila ay nagiging banal. Ibig sabihin, lahat naman po tayo nagkasala. Lahat tayo nagkakamali araw-araw. Pero kapag nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, kaibigan, anong sabi ni Kristo? Chapter 15, verse 3 ng 1. Basahin po natin ang sinabi niya. Tandaan nyo, ang sinabi niya, ang aking salita ay espiritu at nagbibigay buhay. Tignan naman natin yung 1:15. Anong sabi ni Jesus? Alam niyo po, kumbaga sa lahat ng babasahin, matututo ka sa ibang mga libro. Pero anong malalaman mo doon? Hanggang lupa lang po. Pero pag Biblia po, hindi lang panlupa, panglangit pa ang matututunan mo dito. 1:15. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Nalinis na kayo. Pasinin nyo, salita ni Yesus, nalinis na kayo. Salitang pangnagdahan. Kung pagkasalukuyan ay nililinis pa lang kayo. Hindi. Nalinis na kayo. Automatically, anong nakalagay? Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Ano yung salita niya? Panglinis. Kaya nga sinabi niya, bulayan nyo araw at gabi. Basahin, huwag mong kaligtaan, sabi niya. Ito kasi yung buhay po natin, Josue 1:8. Tayo bilang mga tao, kailangan ba natin maging malinis? Po. Hindi po tayo sasampa sa gusto ng Diyos kung hindi po tayo malinis. Tayo po yung mga makasalanan na tao. Walang hindi nagkasala, kaibigan. Lahat tayo. Pero meron pong parahan ng Diyos. Isang parahan yan, ito nakasulat sa Biblia. Binasa po natin itong Biblia. Walang labis, walang kulang. Ito po, magandang balita, Biblia. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin na ang pagbubulay ng iyong salita ay napakahalaga ng parte ng aming buhay. Sapagkat bilang mga tao, kami po ay makasalanan. Kami po ay parang dumi na walang karapatan sa iyong harapan, O Diyos. Subalit sa iyong salita, kami po ay nalilinis. Salamat po, mayroon ka salita na siyang aming nababasa sa Biblia. Palain mo po ngayon ang bawat nakikinig ng video ito, Panginoon Diyos. Buksan ang mga puso at kaisipan upang lubos nating maunawahan ang iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay banal. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video, wala po tayong dinagdag dito. Binasa natin lahat dito. Kaya wag po kayong mag-alala. Baka sa sinabi nyo naglolokohan, hindi po. Kung meron kayong Biblia, pwede nyo po akong sundin sa ganun. Yung lahat ng talata ang binuksan ko, pwede nyo pong buksan sa inyong mga Biblia. God bless us all po. Bye! Si Kuya Roy po at si Ate Dorcas. Alam nyo po, biyaya ng Diyos. 83 o 81 ang edad po nilang dalawa. Isipin nyo po, hanggang ngayon, malakas pa po sila. Bye. Nasa barangay 102 po nga pala tayo. Sony District 1, Tondo, Manila.